Isang mabiyaya at masaganang araw sa atin mga insan. Ngayong araw, bigyan natin ng reaction, komento ang sinabi ni Vice Presidente na no to Marcos tandem again. At bigyan din natin ng komento reaction kung bakit kinuha ng mga gahamang congressman ang pondo ng PhilHealth para magamit di umano sa ibang proyekto na nangangailangan ng pondo. Gayong hindi naman nila malinaw at hindi nila masabi sa mamamayan kung paano o anong proyekto ang paggagamitan nila sa pondong ito. Idagdag mo pa dyan ang kalokohan ng gobyernong ito, katuwang ang mga kongresista na yan, nauutang ng pera sa World Bank para daw sa health system dito sa Pilipinas. Bakit nila ginalaw yung pondo ng PhilHealth na pwede naman sanang gamitin yon sa health system na sinasabi nila? Malinaw po kasi dyan mga insan na kapag nilipat nila, ginalaw nila ang pondo, pinaikot-ikot nila sa ibang mga ehensya, makakakulimbat po yan sila mga insan. Yan po ang patunay dyan. Gaya nga po ng sinabi ng ating Vice Presidente na ang pondo ng Pilipinas ay kinokontrol lamang ng dalawang tao. Inilipat-lipat lang po nila yan. Halimbawa po yung sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte nung nanunungkulan po siya bilang kalihim ng edukasyon na binigyan po ng kaukulang pondo ang kagawaran ng edukasyon noon na halagang 10 billion. Pero yung 5 billion daw po doon ay kukuhain ni Romualdez at ilalagay daw po sa DSWD. Pero hindi pumayag ang ating Vice Presidente. Kaya dyan pa lang po makikita nyo na mga insan na talagang merong hokus-pokus na ginagawa dyan sa Kongreso. Lalong-lalo na po yung pamahalaan natin ngayon. Nako po mga insan, talagang nabudol po tayo. Kaya panoorin na po natin ang video na to at sama-sama po tayong magbigay ng ating reaction, komento, opinion. At ito po'y galing sa channel ni Idol Ben Barubal. Narito po ang buong detalye at video. Pero kumbaga never again na to deal with the Marcoses. Oh, never again. Why, ma'am? Why? Kasi nga mambubudol. Malakas tama, laging nakangiwi, kala mo nakatira ng katol. Mukhang tanga, weak leader, miski sarili niya di niya kayang ipagtanggol. Sinungaling, 2 dila sa kabulol. Tapos magtatanong ka pa ng why? Iisa-isahin ko sa'yo ha. Sa panahon ni Bobong na to, yung sobrang pondo ng PhilHealth na halos 90 billion, pinapakailaman. Imbis na ilaan sa proyektong pangkalusugan, ilalaan daw sa proyektong di mo alam. Para daw sa infrastructure. Bakit sa PhilHealth nyo kukunin? Ano yun, lokohan? Ang kakapal ng mukha nyo para sa mga mahihirap na may sakit na kababayan natin yan. Pati pondo ng PhilHealth pinapakailaman, mga walang kabusugan. Di pa kayo mabilaukan. Ang laki pa ng bayarin. Bakit siya ilalaan sa infrastructure? Bakit sa PhilHealth kukunin? Napakahirap na mahirap talaga. Wala maasahan. Sana inaasahan natin ang tutulong sa ating gobyerno. Kawawa talaga mga Pilipino. Tapos yung contribution ng PhilHealth, in-increase pa ng 5% ang mga damuho. Kada buwan nagbabayad yung premium member ng 500 pesos na kinakaltas kada sweldo. Trabaho ka ng trabaho, kaltas sila ng kaltas, ang baba pa na sweldo. By 2025, dapat po na i-increase natin to 5%. Sira ulo, paano yung sweldo? Kung mag-i-increase kayo sa contribution, mag-increase din kayo sa sweldo, saka sa benepisyo. Increase kayo ng increase, ang baba na sweldo, ang taas pa ng bilihin, kakarampot na lang matitira sa mga nagtatrabaho. Tapos sasabihin nyo, mahal nyo yung Pilipino? Ang mahal nyo lang yung bulsa nyo. Ang mayaman pagka nagkasakit, dadalhin sa ibang bansa. Ang mahirap pagka nagkasakit, dadalhin ka lang sa kama. Bahala ka kung mabuhay ka pa. Sa presyo pa lang ng bill ng ospital, matutuluyan ka na. Imbis na tulong yung ibigay, perwisyo. Imbis na mahihirap, putek, mga buhaya yung mga nagbibenepisyo. Nakikiusap ako sa inyo, President Bongbong Marcos, Secretary Recto. Tigilan niyo yun yung pagta-transfer ng pondo. Gawin niyo po yung dapat para sa bayan. Oo nga naman, tigilan nyo na yung pagta-transfer ng pondo ng PhilHealth, Bobong sa Recto. Teka, Recto? Ba't nandito to? Binoto ba natin to? Sinong demonyong alagad ni Taning ang nagpasok dito? Pati sa pondo ng PhilHealth, nangingialam to? Hoy, pakailamero, nasaan na yung pondo? Asan na? Ilabas mo na yung pondo. Ilabas mo na, nanginginig na ako. I'm also a health advocate. It just so happens I'm the Secretary of Finance at may utos ang Kongreso dito. Boom! Huli!
Walang iya ka, speaker, ikaw na naman. Ang sabi niya, may utos daw ang kongreso. Paano ba yan? Basta usapan talaga pondo, pondo. Lagi ka na lang may kinalaman. Tanga na lang talaga, tanga na lang talaga ang boboto dyan. Ang galing mo, Andoy! Ang galing! Ang galing mo talaga, Budoy. Kung ano man yan sinesenyas mo, ikaw lang ang nakakaintindi. Pagdating talaga sa pondo, putragis wala na kaming masabi. Kung gaano kalaki yung pondo, yung bulsa mo, ganun din kalaki. Dahil sa'yo, sisemplang yung pinsan mo parang motor na sumemplang sa kurbada ng Marilaki. Tignan mo ha, kinuha yung 90 billion sa PhilHealth, tapos uutang sa World Bank, ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Ulitin ko ha, kinuha yung 90 billion sa PhilHealth, tapos uutang sa World Bank, ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Magkano? Sa dollars, 509.24 million. Kung sa peso naman, 28.7 billion. Kung uutang din kayo ng 28.7 billion, eh bakit kinuha nyo sa PhilHealth yung 90 billion? Ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Talagang ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Yung ekstrang pondo ng PhilHealth, saan na napunta? Tanong mo, baka diretso sa bulsa. Sa sobrang galing ni speaker sa pondo, binigyan mo yata ng agimat. Basta usapan pondo, mabilis pa sa kidlat. Hindi na naawa sa may mga sakit, yung pondo mukhang ginangster pa. Hindi na nabusog sa 90 billion, umutang pa. Kinuha yung ekstrang pondo sa PhilHealth, yung magbabayad ng utang tayo pa. Imbis na wala kang sakit, putek, magkakasakit ka. Hindi po nangangahulugan na dahil sa health sector din ginamit ay justified na o legal na. Malinaw po na ang budget na to ay nakalaan para sa premium ng mga indirect contributors natin. Of the way that people do as much as they can. Now that we have found that we hear that it is it's a better. O diba, sobrang talino nila mga insan. Saan kaya utak meron tong mga namumuno sa ating bansa ngayon? Biruin mo kukunin yung pera sa PhilHealth, 90 billion. Di natin alam kung saan nila gagamitin. Tapos mangungutang sila sa World Bank para daw gamitin naman sa health system na sinasabi nila. 'Di ba? May pera na nga yung PhilHealth Doon na sana gagamitin 'yon sa health system, kung ano man yung health system na sinasabi po nila. 'Di ba? Bakit kailangan nilang tanggalin yung pondo na 'yon? Ilipat-lipat sa kung saan. Tapos pag tinanong mo asan ginamit yung pondo, wala naman din po silang maibigay mga insan, 'di ba? At makikita lang natin, nakagandahan yung mga suot nila. Ang dami nilang mga alahas, mga magagandang bag, magagarang sasakyan, mamahaling relo. Yun lang po binabalandra nila. Pero magandang proyekto para sa ating mamamayan, wala po silang pinapakita. O sige nga mga insan, comment nyo nga dyan sa comment section anong mga proyekto ang nagawa na ng kasalukuyang pamahalaan ngayon itong ni Bobong Marcos. Diba? Lahat po ng mga proyekto na yan, galing po yan sa proyekto ni Tatay Digong noon. Pinagpatuloy niya lang po. Buti nga, pinagpatuloy niya. Salamat man. Yun ang may pagpapasalamat natin sa kanya dahil pinagpatuloy niya yung magandang proyekto. Kaso nga lang, tinengga niya po yung iba. Lalo na yung mga train system po natin, tinengga niya po yung iba dyan. Hindi niya po binigyan ng budget. At hindi po natin alam, mga insan, kung saang budget napunta, yung mga nakalaang budget po dyan. Ang gulo po ngayon talaga pagdating sa pera. Kasi mag-e-election po Pupunduhan niya yan. Pupunduhan niya po yung mga tao niya para masigurado po yung susunod na election naman na darating. Yung presidential election naman po. Katulad namin mga insan, kami po ay premium na naguhulog sa PhilHealth. So nakakadismaya lang po, nahulog kami ng hulog. Pero itong mga gahamang politiko na nasa gobyerno natin ngayon ay gumagawa naman po ng sarili nilang pamamaraan para makulimbat nila ang perang ito. Talagang nakakalungkot po mga insan kasi bayad lang tayo ng bayad, hulog lang tayo ng hulog, hindi naman tayo nakikinabang, diretso lang po sa bulsa nila. Dapat ipaliwanag po nila sa tao, lalong-lalo na po sa mga naguhulog dyan sa PhilHealth, kung saan nila gagamitin yung ating pera na hinuhulog po natin dyan sa PhilHealth. Di ba dapat pag PhilHealth lang, hindi po nilalaan sa kung anong mga proyekto na hindi naman po nila kayang ipaliwanag sa atin. Kayo mga insan, ano sa palagay nyo ang ginagawa sa atin ngayon ng kasalukuyang pamahalaan?
Tunay bang nararapat pa ba silang paulitin natin na makaupo ulit sa susunod na sila ulit ang mamuno sa atin? Kung may opinion kayo mga insan, comment lang kayo sa ating comment section. Pag-uusapan natin yan. So hanggang sa muli mga insan, at maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. At wag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe mga insan para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.